Ito na mga kababayan, Mike Defensor, nilabas na ang video sa umano'y panggigipit nila kay Sergeant Gutesa. So basahin po natin ang sinabi ni Defensor. Ito ang video ng pag-uusap sa pagitan ni Sergeant Gutesa at ng kanyang asawa. Noon pa man ay nasa akin na ang recording na ito. Ngunit pinili ko itong hindi muna ilabas dahil sa matinding pangamba para sa seguridad ni Sergeant Orly Gutesa at ng kanyang pamilya. Subalit ngayong formal nang nagsampa ng kaso si Ombudsman Boying Remulla laban kay Speaker Martin Romualdez kung saan ginamit na basehan ang affidavit ni Sergeant Gutesa at ang kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon Committee, minabuti ko nang ilabas ang katotohanan ito. Nais kong manawagan kay Ombudsman Remulla, isalba ninyo si Sergeant Gutesa at protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sa video na ito malinaw na makikita ang panggigipit, pinipilit pirmahan si Sergeant Gutesa ng ibang affidavit at kinunan pa ng video kung saan pinapalabas na pinangakuan ko at Senator Dante Marcoleta ng pera kapalit ng kanyang testimonya. Makikita rin na pinipilit pa sinungalingan ang mga ginawa niyang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Nagsalita si Sergeant Gutesa para sa bayan. Ngayong may kaso na ang Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez, panahon naman para suklian ang kanyang katapangan. Protektahan natin siya. So ito na po ang hinihintay nyo mga kababayan, panoorin. Telpon. Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Lakas ang boses. Nagingni. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Han. Yung tungkol doon sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. I-record na wala? Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga siningit sila na hindi naman totoo. Na idinidi nila si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pira, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon, ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yun. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasabi yun, parang na Gitna? dahil sa kapit yung kita ko doon, tapos may upang 24 na pera. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag mataraan, gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Ha?
dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung gano'n sakali, pabantayin mo lang sila kung pumaihirig ng porket, pabantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka nalalabas doon. Hindi ko alam po. Paano nila sa akin. Ano ang inyong masasabi dyan mga kababayan?